Hi guys! Ambisyoso ka ba? Isa ka ba sa mga taong nagnanais na yumaman o maging milyonaryo? Naks naman! Taas ng pangarap, di ba? O kahit umasenso man lang, pwede na, di ba? Upang hindi na maranasan ang hirap sa buhay. Well, sino ba naman ang ayaw maging mayaman, di ba? Ang tanong, paano? Posible nga ba? Ano nga ba ang mga signs na isa ka sa mga taong malaki ang chance maging milyonaryo? Naks naman sana all. O umasenso ang buhay. Paano ba umasenso o maging milyonaryo? Naks naman. Napaka-interesting na tanong, di ba? Or na topic. Lalo na sa panahon ngayon na sobrang daming hikaho sa buhay. Ano-ano nga ba ang mga signs na isa ka sa maaring yumaman o asenso sa buhay balang araw? Disclaimer lang ha, hindi ako financial advisor or expert sa pagpapayaman. Ang video na ito ay naka-base lang sa mga nakausap ko na business-minded at ngayon ay successful na sa buhay. At sa mga taong financial advisor na ngayon ay milyonaryo na rin. At syempre, naka-base na rin sa aking mga research. Diba? Narito ang iilan sa mga signs na aasenso ka o maging milyonaryo balang araw. Una, business-minded ka. Syempre, mahilig ka sa mga ideas about business ideas, marketing ideas. When we say business ideas, lagi kang nag-iisip kung anong magandang business na pwede mo lumago or pwedeng itayo sa lugar mo na maaring malaking chance na lumago ito, di ba? Tapos magaling kang humawak ng business, yung tipong alam mo kung paano gagastusin ang pera mo. Nag-iisip ka bago magbitiw ng pera. Wise ka when it comes in handling financial matters. Halimbawa, ang kita mo sa araw na ito ay 500 pesos. May isip mo na dapat hindi lalagpas ng 300 pesos ang gagastusin mo para may 200 pesos ka pa as your saving. In short, hindi ka walda sa pera dahil iniisip mo ang future mo, di ba? Sa marketing strategy naman, nag-iisip ka ng mga magagandang ideas kung anong magandang gawin para sa business mo para mas lumago pa ito. At ikaw mismo, yung tao na hindi mahilig sa chismis. Ayan naman tayo sa chismis. Dahil alam mo mismo sa sarili mo na sayang lang ang oras mo sa mga ganong bagay. Dahil hindi ka naman talaga aasenso o hindi nakakatulong at wala kang mapapala sa pagiging chismoso. True, di ba? Pangalawa, savings. Marunong ka mag-save ng pera at alam mo kung saan ilalagay ang pera mo para lumago ito. Speaking of savings, kadalasan pag sinabing savings, naiisip natin agad, di ba, na ilagay ito sa bangko. Well, wala namang masama kung may savings ka sa bangko dahil maganda din naman na may liquid asset tayo. When we say liquid asset, yung tipong pagkailangan mo ng pera in case of emergency, ay may madudukot ka sa cash box mo, or either sa bangko, or kahit sa bulsa mo, or sa bahay mo, nandun nakatabi lang. In short, may cash ka na hindi na kailangan pa magbenta ng ari-arian para sa bayarin mo or bills mo. Diba? Dahil kung wala kang cash at may emergency, mapipilitan kang magbenta ng ari-arian mo, which is not good. Kasi kung biglaan yung pagbenta ng mga ari-arian mo, bagsak presyo ito. Para lang maibenta dahil kailangan mo ng pera. But then, based sa mga experience ko at mga nalaman ko from financial experts, na mas maganda kung i-invest mo ang pera mo sa isang mapagkatiwalaang ahensya o negosyo. Uulitin ko, mapagkatiwalaang ahensya o negosyo, diba? Dahil mas malaki ang tubo nito, unlike sa bangko na tila natutulog lang ang pera mo dahil hindi kalakihan ang tubo nito, diba? Pero mas maganda din kung may pera ka sa bangko. Ibig kong sabihin, huwag iubo sa bangko. Try to invest your money sa ibang
ahensya. Hindi lang iubo sa bangko, di ba? Para mas malaki ang tubo nito. Kasi pag i-invest mo siya sa isang company or sa isang ahensya na mapagkatiwalaan, mas malaki ang tubo nito kaysa yung nakabangko lang yung pera mo. Pero uulitin ko, mas maganda yung may pera ka sa bangko para pag may emergency, mas may malulupot ka, di ba? Pangatlo, don't quit, di ba? Hindi ka basta-basta nag-quit sa isang pangarap mo sa buhay o sa isang bagay na alam mo makakatulong sa'yo upang umasenso o maging milyonaryo ka balang araw. O diba? Yung tipong kahit maraming beses ka na fail, ay patuloy ka pa rin na kumakapit at sumubok para maabot ang pangarap. Tapos, kahit na minamaliit ka na ng mga tao sa paligid mo, either friends, family, or colleagues, kahit ininega ka na nila, ay patuloy ka pa rin dahil alam mo mismo sa sarili mo na someday you will be a millionaire. Anak naman, sana all. Laging tandaan, don't quit kung gusto mong maabot ang pangarap mo. Pang-apat, goals and ambition. Malalaki ang goals and ambition mo para sa sarili at sa pamilya mo. Sabi nga ni Juday, aim high, Pinay. O, diba? Ibig sabihin, matuto kang mangarap. Dahil kung wala kang pangarap, wala ka ring mararating sa buhay. Ang pangarap kasi ang magsisilbing tulay o hagdan para may marating ka sa buhay mo. Huwag lang basta mangarap ha, sabayan mo ito ng kilos. Kumilos ka para matupad ito. Sabi nga 'di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa. We have to set some goals for our aims. Kung ang pangarap o ambition ay magsisilbing hagdan o tulay para maabot ang pangarap, ang goals naman ang magsisilbing guide natin to have a better output or magandang kalalabasan sa pangarap natin or mga plano natin or ginagawa natin sa buhay, di ba? Huwag lang puro ambition, dapat may action. Normal lang naman na makaranas ng hirap dahil yan ang magsisilbing challenge para maging matibay ka sa pag-abot mo ng mga pangarap sa buhay. Normal lang din ang mabigo, pero hindi ibig sabihin hanggang doon ka lang. Laging tandaan na ang kabiguan ang magsisilbing sukatan kung paano mas gagalingan pa sa susunod na laban. Max na laban. Laban lang. Dream, believe, and survive. Diba? Ika nga, pag may tiyaga, may nilaga. Mas masarap ang tagumpay pag pinaghirapan mo kasi ang isang bagay, diba? Para kanino ka ba bumabangon? Diba? Iisipin mo lagi na kaya ka nagpakahirap para sa mga mahal mo sa buhay. At saka sino ba ang motivation mo, inspirasyon mo para makamit maabot ang mga pangarap mo, 'di ba? Marami tayong mga pinaghuhugutang lakas para maabot ang ating mga pangarap sa buhay, 'di ba? Kaya kahit anong mga pagsubok sa buhay, kahit ininega ka na, may mga narinig kang hindi maganda sa paligid mo, huwag mo itong pansinin. Bagkus gawin mo itong challenge or motivation para pagsikapan mo maabot ang iyong mga pangarap. Dahil nga, once na maabot mo yung pangarap mo, huyo, hindi naman, mapuprove mo sa kanila na hindi ka lang basta nangarap, kundi ginawa mo yung best mo para maabot mo ito. O diba? Dapat gamitin mo sila bilang inspirasyon mo para maabot ang iyong mga pangarap. Huwag kang basta-basta susuko kung mayroon ka pangarap. Dahil ang totoo na signs or isang signs na maging milyonaryo ka kung isa kang matatag, matibay at patuloy na nangangarap. Kasi kung puro ka nega, puro ka wala ka sa akong talent, hindi naman ako kagaya nila. Well, I'm not perfect. Pero laging dumating din sa time na pinanghihinaan, pero lagi ko rin tinatatak sa utak ko na laban lang. Kung kaya nila, kaya din natin. Kung meron silang kahinaan, meron din tayong kahinaan. Meron silang kakayanan, mas lalong meron din tayong kakayanan. Kung kaya nila, kaya din natin. So laban lang. Kung meron man tayo sa tingin natin, mga kahinaan natin, gamitin natin ito para maabot yung ating mga pangarap. Kung napapansin natin sa mga social media, yung mga kahinaan nila, example, kung ano yung pangit sa pagkatao nila, ginagamit nila ito para maabot yung pangarap nila.
para makamit yung gusto nila sa buhay. At once na nagamit na nila yon, yun ang nagiging from negative or from pagiging isang negative na part sa pagkatao nila, nagiging positive ito. O diba, magandang example. So, sino ba naman ang ayaw magkaroon ng success sa buhay? Kaya dapat lagi lang nating tandaan na patuloy lang ang laban at huwag magpatinag sa mga tao na nasa paligid natin dahil ika nga nila, ang taong determinado kailan hindi talaga sumusuko. Diba? So just comment down below para tumatak ito sa utak mo. Huwag lang nanood ka, napakinggan mo, lagpas o labas sa kabilang tainga. Mas maganda kung isulat mo ito or i-comment mo sa baba para mismo ma-register sa utak mo at sabihin mo sa utak mo, kaya ko ito.